kaming iniwan, nasa tabi ka lamang ng lahat. Di napantayan ang iyong mga nagawa sa bayan. Hanging ikaw ang aming sandigan at pag-asa. Nung ika'y magsimula, kapayapaan ng lalang, inayos ang bansa at pinaganda. Nagpapasalamat kami ng lubos sa'yo, Tatay Digong. Bayan iso ng bawat Pilipino, Tatay Digong, mamiss ka ng lahat, nasa puso't ka't isipan. Di malimutan ang iyong pag-alala sa panahon na kailangan ka. Nakaukit at di maglalaho, pinig mo at larawan. Tatay Digong, hanap-hanapin ka ng mga nagmamahal sa'yo. Ang iyong ligasiya maiwan sa bansa, di na mabura ng kasaysayan. Nagampanan mo pa tungkulin sa bansa at mamamayan. Hiling namin sa Diyos, nagabayan ka. Tatay Digong, mamiss ka ng lahat, nasa puso't ka't isipan. Di malimutan ang iyong pag-alala sa panahong na kailangan ka. Nakaukit at di maglalaho, tinig mo at larawan. Tatay Digong, hanap-hanapin ka ng mga nagmamahal sa'yo. Hanap-hanapin ka ng mga nagmamahal sa'yo. All right. Tatay Digong, mamiss ka ng lahat at hanap-hanapin ka ng nagmamahal sa'yo. Okay, magandang gabi po sa lahat nating kababayan sa sulok man ng mundo. Andito na naman po ang inyong lingkod, Amigo Saldi Sunuanbag. Kumusta na po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama po ang inyong mga mahal sa buhay.
Okay, bago po tayo mag-umpisa, paki-like, share, and subscribe po sa YouTube channel ko. Bagong YouTube channel ko 'to, dahil nagorgor po yung ating original na isa 'no, na sana maibalik nila. Okay, bago po tayo mag-umpisa, paki-like, share, and subscribe po sa bagong YouTube channel ko, Amigo Saldi. Kuwan na, wala na yung Suliman. Amigo Saldi vlog na po. Kasi hindi na natin maibalik yung ano, yung pangalan ko na may Suliman. Pero andiyan na rin po, Amigo Saldi vlog, yan po. Nung isang araw, linagyan ko ng Ilonggo, parang hindi siya bagay. Anyway, para naman sa atin mga ka-amigo at amiga diyan sa ibayong dagat, mga OFW, kumusta na rin kayo diyan? Sana ay maayos po ang inyong mga sitwasyon diyan at inyong mga tawag diyan, ang inyong trabaho, ano? At magandang gabi, magandang araw at magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana ay maayos yung inyong sistema diyan. Okay, mega love shoutout sa lahat na kaamigo natin sa ibayong dagat, yung mga OFW. Mega love shoutout sa inyo lahat at magandang gabi po. Okay, ito nga pag-usapan natin yung Davao City, Duterte pa rin, no? Dahil nanalo lahat na po yung pamilya ni Tatay Digong, halos 5 yan sila, no? Talagang kaya sabi ko nga Duterte City, no? Duterte pa rin. Talagang diyan po natin malalaman na ang Duterte po ay talagang mahal po ng tao. Hindi lang sa Davao yan, dahil ito kino-content natin nga ito dahil sa Davao ay nanalo sila, kaya congratulate natin yung pamilya ni Tatay Digong. First dito, Davao City, you deliver with pride and their heart. Talaga, grabe, grabe talaga. Hindi lang yan, Davao pa lang yan ha. Siyempre, lugar ni na Tatay Digong yan. Daghan salamat for once again showing the nation that your dignity as a people is priceless. Kudos for standing him behind the man and the family who have stood by you through thick and thin, serving an unwavering dedication for decades. Ayun po, Mayor, congratulations. Kuwan pa yan nasa kulungan pa yan sa ibang bansa pa. Hindi nagkampanya yan si Tatay Digong. Diyan po natin makikita na talagang mahal po siya ng tao, lalo na sa Davao. Pero mo yung mga kalaban nila hindi umubra, 'di ba? Mga Nograles diyan, yung iba pa, yung mga hindi sila umubra dahil palagay natin ah, kay Pulong, lumabas ang mga kung ano-anong mga paninira, kay Basti gano'n din. Pero kita naman natin talagang talagang grabe talaga yung Okay, ito pa, congratulate din natin si Congressman Paulo Pulong Duterte, yan. Pabalik kita, at saka si Vice Mayor Sebastian Basti, yan, Duterte. Congressman Omar Duterte, ayan, anak ni Kong Pulong yan. Diyan po natin makikita yung talagang pagmamahal ng tao. Ito pa yung councilor naman, Rigo Duterte. With leaders like you, Davao is truly in good hands. Dapat lang kasi sa totoo lang ang Davao talaga the best, no? Na-experience ko ng pamilya ko 3 years ago, pumunta kami diyan. Kakain kami kung saan-saan. Naglalakad lang po kami pero wala. Mag-taxi ka man, ang mga taxi driver doon talagang mga hanes pagka halimbawa na nagbigay ka ng 100, halimbawa, kung magkano lang 'yun babalik nila sa'yo. Doon po natin nakikita. Siguro meron din mga iba doon na medyo pero doon talaga makikita natin. Yan 5 Duterte po ang nanalo. Ibig sabihin po, talagang trust sila ng mga tao. Kaya hindi pwede na na gano'n-gano'n na lang, 'no, na actually itong eleksyon na 'to, laban ng Duterte yan, 'no, buong bansa, 'no, laban po ng Duterte yan at saka administrasyon.
Pero mo lumabas sa administrasyon ngayon, ano lang, 5 kandidato lang nilang lumabas. Oh, pagpalagay natin 5 din yung sa ano, kasama na rin si, ano. Kaya lang yung, napansin natin diyan, dahil, number 1 kasi si ano, number 1 si Bongo sa yung, kaniyang, panalo 'no, 26,000 'no. Samantala si Erwin mga ilan lang 'no. Ang ibig sabihin, marami talagang nagmamahal sa Duterte dahil yang si Bongo talagang, kuwan yan Duterte solid yan talaga yan. Saka ang lahat na kuwan, lahat ng tawag niyan, lahat na Pilipino hindi lang dito, sa labas pa ng ano, labas ng bansa natin. Yung mga OFW, tingnan niyo naman kung papaano 'no, yung OFW mga halos lahat po ay, sa lahat ng lugar ng mga OFW panalo sila lahat. Panalo yung Duterte kaya, I wonder na bakit, hindi pumasok yung ibang mga Duterte na, senador natin 'no, na binoto. Actually yung boboto talagang kay Digong 'yan dahil binili ni Tatay Digong, vote straight 'no sa Duterte kaya nakikita natin na parang, nakakaano, hindi tama yung laban, Dapat, halimbawa man, kung hindi man, may mga ano rin na nasa kahit na pagpalagay natin yung mga ibang mga Duterte na mga senador natin, kahit man lang sa 13 sila, sa 12, 'di ba? Parang sunod-sunod o papasok pang iba o si ano na lang, si Vic Rodriguez, magaling na ano 'yan, sina Bundok 'no, puro abogado 'yan, pero walang nakalusot. Okey lang, andiyan na 'yan, wala na tayong magawa talagang, naging desisyon na 'yan. Pero ewan ko kung mag-aapela pa yung mga kuwan 'no. Pero ano, obvious naman talagang ano, biruin mo si Bam Aquino, bigla na lang, nag-number 2 na, hindi natin alam kung anong mga patakaran diyan 'no. Mahirap din magsalita. Okey, hindi puwede yung, patunay lamang 'no, ang eleksyon na 'to sinusukan na ng taong bayan, ang, administrasyon ni, BBM. Dahil sa halos wala, ayun lang ang binoto, si Erwin. Sino pa yung iba diyan yung binoto 'no? Si Cayetano, si, sino 'to, si Ping Lacson, si Bam, sino, si Tito Soto. Ilan lang naman sila ang, diskusyon 'no? Tapos yan sina kuwan, tawag niyan, sina Lacson at saka itong si ano, si ingay diyan 'no? Dinig na dinig, Yan sina Lacson at saka si Tito Soto ay may dati na mga may bumoto diyan, dahil siyempre, dahil sa sikat ng pangalan. Kaya, parang panalo pa rin tayo, Yung itong, ating, lineup na si ano, si Bongo, si Senador Bato, Marcolita, may dalawa tayong guest na si, kuwan na 'yan, si Camille Villa at saka si Aimee. Anyway, importante diyan yung ano, kita mo naman hindi mo rin makuhaan yung may mga daya-dayaan diyan 'no? Okey. Ito nga sa kuwan unang, kuwan dito nung ano ay, 19,000 pa lang, 19,400 number 1 'no? Litrato ni, Bongo pero pangalan dito, Willie Revillame, 'di ba?
Dito naman sa number 2, Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, yung mukha si si tawag niyan, si Bam Aquino. Hindi mo maintindihan kung ano talaga eh. Anyway, may mga talaga siguro baka nagkamali lang. Okay, tuloy po tayo at mag-ano po muna tayo dito. Update tayo ng konti dito. Okay, update tayo kay BP Sara, no, itong sinabi niya. May 12 to. Kasi wala siyang update ngayon. Ito. Okay. Basahin natin, di natin na kagabi to. Statement ni BP Sara. May 12, 2025. Mga kababayan, I acknowledge the result of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable, advocates for the issue that matter, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. This is not the end and renew. Beginning, we invite all citizens and regardless of background of past affiliation to join us in the building of our full and principal opposition. Together we can shape and future that is fair, inclusive, and just start with us. Shukran. Yan po yung statement ni BP Sara, no? Nung Adusi pa yan. Okay, dito naman po tayo kay saan to? Dali Dito naman po tayo sa kapatid niya na si ano to? Kitty Duterte. Yan. May mensahe rin din dito si Kitty. Yan. Kaya, basahin ko na lang. Bago rin to eh. Ito yung mensahe po ni Kitty Duterte sa ating mga Pilipino. Okay, dear Filipinos and dear Dabaweños, as a citizen, I would like to express my heartfelt gratitude for all the love and support you have shown as a daughter. I cannot thank Dada Rudy has been in public service for over 3 decades. Decision to run, tandaan niyo to, no? Kuwan talaga dito. Decision run for office. It's time he has fought for the future of every single one of us. He almost never referred to himself as a politician, but rather a public servant. The power who put him there. Now you put for him and shown the world that they cannot bring a good man down. They cannot orchestrate the negation of his outstanding and authentic leadership from our heart and minds. Our memories of Tatay Digong is sacrificial prevail. Yan. Tagal pala to. I have never seen patriotism as fervent as his. His love for his country runs deep and core in his roots, and his unique pride of being a Filipino. Although it's not wrong to put family first, is the only public servant who prioritize his country as pins of everything and everyone he has. Someone who was literally raised by him, it breaks me not to see him every day. I know most of you are feeling the same longing for him. Prit not because of his strong, uplifted, and healthy, and does not wish to see us and
distress. Our strength is what gave him strength. Take it from a daughter who truly knows him. If he were by side today, I would proudly tell him this. I believe the most crucial elements to our victories is the fact that we don't people please you, and one of very few public servant who perfectly mastered and understood that. They take the masses for fools, but Filipino are far from that. They see right through bullshit and straight through the candor. Hmm, haba pala dito. Okay, yan na lang. Kasi mahaba. Sobrang kwanto. Anyway, yan po yung kuha ni Kitty Duterte, kanyang kuwan sa kanyang father, yung Itatay Digong, yung kanyang mensahe na talagang nagpapasalamat sa lahat na tao sa lahat sa mundo na nagmamahal sa kanya, lalo na yung mga taga Davao dahil nanalo sa eleksyon. Okay, anyway, tuloy-tuloy po tayo at ito nga. Yan lang naman yung content natin eh. Yung 5 Duterte na nanalo, no? Kaya pasalamat din si Tatay Digong eh. Pasalamat na. Lalo na itong mga taga ano. Yung mga taga ano din ha. Human and election. Okay. Anyway, music muna tayo kay Day Sara. Parang wag ko lang music na lang muna tayo. Hirap din magsalita dito na walang nanonood, no? Wala, sayang kasi yung ano ko eh. Talagang okay. Yan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. Music muna tayo. Ang agila ay napapanood na. Nais niya'y umuwi na sa kanyang tahanan. Marami na itong nagawa at subok na. Ikaw ngayon ang kanyang asahan na lumipad. Ipagpatuloy mo lang ang kanyang sinimulan na tinatamasa ngayon ng ating mamamayan. Lubos siya nagtitiwala sa iyong kakayahan na ikaw ang susunod sa yapak niya. Kailangan ka ng lahat para sa ating bansa. Ang dugong dumadaloy ng agila mong ama
ay nasa katangian mo na mamuno ng bansang Pilipinas. O Inday Sara, kailangan ka ng ating mamamayan. Darating ang panahon, dadapo rin ang agila. Ikaw ang kanyang pag-asa sa mga maiwan niya. Kapag at malasakit ang nakita niya sa'yo, ikaw ngayon ang karugtong ng mga pangarap niya. Ipagpatuloy mo lang ang kanyang sinimulan na tinatamasa ngayon ng ating mamamayan. Lubos siya nagtitiwala sa iyong kakayahan na ikaw ang susunod sa yakap niya. Kailangan ka ng lahat para sa ating bansa. Ang dugong dumadaloy, ang agilan mong ama ay nasa katangian mo na mamuno ng bansang Pilipinas. O Inday Sara, kailangan ka ng ating mamamayan. O Inday Sara, kailangan ka ng ating mamamayan. O Inday Sara, kailangan ka ng ating mamamayan. Alright. Dahil Sara, kailangan ka ng ating mamamayan. Okay, sandali po